may word si Lord para sa'yo at ipagpipray din kita. Alam ko kailangan mo ng panalangin ngayon. Pero bago kita ipag-pray, basahin muna natin yung word of God para sa'yo. Isaiah 55 verse 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, and your ways are not my ways. This is the Lord's declaration. For as heaven is higher than earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Maybe hanggang ngayon kapatid, tinatanong mo pa rin si Lord kung bakit niya hinayaan mangyari yung mga nangyari sa buhay mo na masasakit. It's like sinasabi mo, kung talagang mahal ako ng Diyos, bakit niya ako hinayaang ganito? Bakit niya hinayaang mawalan ako ng mahal sa buhay? Bakit niya hinayaan na ma-down ako, malugmok ako, masaktan ako? Minsan, di mo talaga maintindihan si Lord. At yun nga ang totoo. Hindi natin kailanman kayang maunawaan yung mga bagay na pinahintulutan ng Panginoon. But let me tell you kapatid, lahat ng mga masasakit na nangyari sa buhay mo, alam mo, hindi galing kay Lord yan. Hindi galing kay Lord yung sakit na meron ka. Hindi galing kay Lord yung depression. Hindi galing kay Lord yung anxiety. Hindi galing kay Lord yung fear o ano man yung mga problema mo ngayon. Pero bakit nararanasan mo? Pinahintulot lang ng Panginoon for you to come to Him. But there are times, mapapatanong ka or napatanong ka kay Lord, Lord, bakit naman ganito? Lord, bakit naman sa akin pa nangyari? Alam ng Panginoon kapatid. Alam lahat ni Lord yan na nahihirapan ka, nasasaktan ka. Pero kahit anong pilit mo na tanungin si Lord, kahit anong pilit mo na unawain yung mga bagay na nangyari, di mo kayang unawain. So anong gagawin mo ngayon? You have to trust the plan of God. Lahat ng nangyari, may purpose si Lord. Hindi niya hinayaan na mangyari yan nang wala siyang purpose. Well, hindi lahat ng bagay ay kalooban ng Panginoon. Hindi lahat ng pangyayari ay kalooban ng Panginoon. Pero lahat ng pangyayari ay inaalaw ng Panginoon para sa purpose niya. May purpose pa din si Lord. Hindi sayang yung mga bagay na nangyari sa buhay mo na masasakit. Hindi yun nagkataon lang. Hindi yun aksidente lang. May gustong ituro si Lord sa'yo. May gustong ipakita sa'yo ang Panginoon. At in that way, diyan mo makikilala ang Diyos. Diyan mo makikilala kung sino ba talaga si Lord sa buhay mo. Pero pinapaunawa din ni Lord sa'yo ngayon, yung pag-iisip ng Diyos, hindi katulad ng pag-iisip mo. Kaya hindi mo maabot yung gusto mong abutin, gusto mong unawain, because you are just a human. We are just a human. Tao lang tayo, may hangganan tayo. But God is limitless. Walang limit ang Panginoon, walang hangganan. Lahat alam niya, pero tayo bilang tao, kaunti lang ang alam natin. Kaya, what is our right to question God? Samantalang wala naman tayong alam. Mas higit na alam ni Lord yung lahat. So, bakit tayo mag-question sa Kanya? Bakit natin siya sisisihin sa mga nangyari? No, wag na wag mong gagawin na sisisihin mo si Lord sa mga pangyayari na hindi maganda sa buhay mo. But instead, can you choose to give thanks to Him? Can you choose na sabihin mo, Lord, salamat po. Inalaw niyo po ito. Ituro niyo po sa akin kung ano yung gusto mong ituro. Ganun dapat ang maging response natin. Yes, mahirap yan kapatid. Pero hinihintay ka ni Lord na mag-response ng tama according to His Word. Mag-response ka ng worship kay Lord. Alam naman ni Lord na masakit. Alam naman ni Lord na mahirap yan. Pero pwede bang sabihin mo pa din, Lord, thank you. At yun ang hinahanap ni Lord. At yun ang tinitingnan ng Panginoon sa'yo na maging response mo. Titingnan din kasi ng Panginoon kung hanggang saan yung pagpapasalamat mo sa Kanya, hanggang saan yung pagsamba mo sa Kanya, pagpupuri mo sa Kanya, yung paglilingkod mo sa Kanya. Magpapasalamat ka lang ba kapag okay yung mga bagay? Kapag okay yung sitwasyon mo? Hindi. Ang pure worship, lumalabas yan kapag nasa mahirap kang sitwasyon. At doon sa sitwasyon na yon na nag-worship ka pa din, in the midst na ikaw ay nahihirapan, nalulugod ang Panginoon. At kapag nalugod si Lord, kapatid, I tell you, there will be a great blessing for you. There will be a great promotion for you. Hintayin mo yon. Pero kailangan mag-response tayo ng tama habang pinapadaan tayo ni Lord sa mahirap na pagsubok, sa mahirap at mabigat na sitwasyon. Di ka pababayaan ng Panginoon. Unawain mo lang, His ways are higher than your ways. Yung akala mong ito dapat ang nangyari, hindi yon. Mas alam ni Lord kung ano ang dapat na mangyari.
Mas alam ni Lord kung ano yung dapat na future para sa'yo. Minsan kasi, pinapangunahan natin si Lord. Lord, ito dapat iyon eh. Ito dapat ang nangyari. Hindi dapat ito nangyari, dapat ganito. Dapat ganyan. Mas magaling pa tayo kay Lord kapag ganun tayo mga kapatid. But instead, let's submit to God. Lord, okay, nangyari na po ito, Panginoon. I admit na nasasaktan ako. Aminin mo lang. Wala naman masama. Aminin mo kay Lord na nasasaktan ka, nahihirapan ka. But always submit to Him. Always submit to the will of God, to the plans of God. Sabi mo, Lord, let your will be done. Ikaw po mas nakakaalam ng mabuti para sa akin. Allow me to pray for you right now. Lord, we come to you once again. Thank you for this moment, Lord God. Kasama ko po yung aking kapatid na nasa kabilang screen. Lord, many times nag-question sa inyo, Panginoon. Many times, Lord God, na hindi niya maunawaan kung bakit nangyari yung mga bagay na hindi niya inaasahan. Many times, Lord, na parang nanghina yung kanyang pananampalataya. Parang, Lord, nag-doubt siya sa inyo dahil po sa sitwasyon na meron siya ngayon na sinabi niya, Lord, kung talagang mahal ako ng Diyos, bakit niya hinayang mangyari sa akin ito? Lord, right now, kagaya ng salita po ninyo kanina, mas mataas ang ways mo, ang thoughts mo, kaysa sa amin. Kaya ano po yung karapatan namin para mag-complain kami, para sisihin ka namin? But Lord, naiintindihan niyo po yung taong ito kung bakit niya yun nagagawa na mag-question minsan sa inyo. Dahil mahina po siya, Lord God, inaamin po niya na mahina siya. Kailangan po niya ng tulong ninyo. And right now, God, ipaunawan niyo po sa Kanya ang inyong purpose, ang inyong kalooban, Panginoon. Lahat ng nangyari sa Kanya ngayon, mayroon kang purpose na hindi kayang maunawaan ng kahit sino mang tao, na hindi kayang abutin ng isip ng kahit sino mang tao sa mundong ito. All we need to do is to trust you. All we need to do is to submit to your will, Panginoon. Tulungan mo po yung taong ito na ganun ang kanyang gawin, Lord God. At habang siya po ay nahihirapan ngayon, help this person to respond through worship, through thanksgiving. Lord, salamat po, Panginoon. Niniwala ko after this trial sa buhay ng taong ito, there will be a great blessing. There will be a great promotion, Lord God, na galing po sa inyo. So Lord, I lift up to you this person. Ikaw na po patuloy na magpakilala sa kanya. We thank you and we honor you in Jesus' name. Amen and amen. So yun lang kapatid, I hope na na-encourage ka ng salita ng Panginoon through this video. At kung gusto mo pa makilala si Lord, basahin mo lang yung Bible mo. Always remember that Jesus loves you. God bless.